Good morning, church. Napaka mapagpalang araw nitong araw na to dahil hindi naman this is my last na makatayo sa pulpito. Kasi I know na time will come, may plano ang Diyos at muli makabalik ako dito. Sabi ko po, habang gumagawa po ako ng sermon at nabasa ko po yung lectionary, sabi ko, ano gagawin kong message? Goodbye? Kaya lang mas nanaig yung lectionary at mas marami po tayong matututunan at panibagong aral ng Diyos. Pero 1 week na po akong umiyak dahil sa pagpapasalamat sa Diyos. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity na to na kahit hindi ko po inaasahan na dadalhin ako sa COS ay isang malaking pagpapala na binigyan ako ng Panginoon na makapag-serve ng 1 taon. At masasabi ko po na kulang man at nabitin man ako, sabi ko baka mas maganda yung plano ng Panginoon. At yan ang ating mga panalangin na ang maghari sa ating buhay ay ang ating Panginoon at hindi ang ating mga sarili. Kaya ngayon, nakamove on na ako, kahit alam ko na ang bawat isa ay may kalungkutan, pero ang kalungkutan na ito ay papalitan ng ating mahal na Panginoon ng kaligayahan. Sabi ni attorney, kakanta daw po ako, pero nabugbog na tayo sa kanta, kaya mamaya na lang po. Napakatindi talaga. Sabi ko nga, Lord, pagtayo ko doon, wag mo na akong paalisin. Kasi pag natapos na yung sermon ko, sabi ko, umiyak na naman ako. Pero alam niyo mga kapatid, 2 months na alam ko na bago po yung basahan sa parola po ako. Sabi ko, parang naulit yung pangyayari nung basahan last year. Sabi talaga sa akin, dadalhin ako sa Batangas at sa liblib na lugar. Sabi ko, baka magamit ko doon yung tinuro ng aking tatay na isang pastor din, kung paano kami nag-umpisa. Nag-umpisa yung papa ko sa mga lasing, talagang kinuha niya lahat ng mga tatay. Bakit kamo? Kasi pag yung mga lasing, yung mga tatay, lahat pati anak, dala-dala. Kaya alam nyo ngayon, meron simbahan si Papa, 18 years na. Praise the Lord. Kaya lang, sabi ko, dadalhin ako sa Batangas. Aba, nung basahan, Church of the Savior, United Methodist Church. Associate Pastor, Pastor Lars! Woo! Sa iba na ako ngayon, sabi ko. Tapos ngayon naman, sabi ko, sa parola po ako dadalhin, UMC, sabi ko, mas maganda ang plano ng Panginoon. Baka gusto niya akong mas lumago sa parola. Kaya lang, ang kaluwalhatian pa rin ang naig. Ang kaluwalhatian pa rin ng Panginoon ang nanaig. At sa St. Paul po ako dinala. Sabi ko, sana kung tatagal po ako sa St. Paul, may school yon, baka makalibre na yung anak ko. Pero sa Dasma po muna kami, doon muna mag-grade 1 si Zach kasi may nakuha po kaming scholarship. Pag anak ng pastor, laging may bawas. May cut. Mga kapatid, tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa aming buhay at patuloy nyo kaming ginigising na kami ay magpuri, magpasalamat at magpakumbaba sa bawat oras ng aming buhay. We pray, Lord, na kayo ang maghari sa oras na ito at kayo ang bumaba na salita at hindi po ako, Panginoon, at patuloy namin magamit ang iyong mga aral sa aming buhay at maging gabay sa bawat oras ng aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mga kapatid, ang atin pong text ay matatagpuan sa Mark 20-35. Ito po ay nahati sa dalawa. Nagpakilala ang Panginoon kung sino ang kanyang tunay na pamilya. Kaya my dear brothers and sisters in Christ, sabi ng Panginoon, sino ba ang aking mga ina at kapatid? Tumingin siya sa paligid. Habang binabasa ni Pastor Max, tumingin ako sa paligid. Kayo po ang aming kapatid at ina. Tayo po ay magkakapatid sa ating mahal na Panginoon. Mga kapatid, the Pharisees and the teachers of the law could not deny the reality of Jesus' miracle and supernatural power.
Hindi maididinay ng mga Pariseo na nagpapagaling ang Panginoon ng mga sinasapian. At merong angking power ang Panginoon para magpaalis ng masasamang espiritu. They refuse to believe that His power is from God. Ayaw maniwala ng mga Pariseo at ng mga tagapagturo na si Jesus ay may kakayahang magpaalis ng masamang espiritu. They attempt to destroy Jesus' popularity among the people. Mga kapatid, sa generation natin ngayon, napapansin natin yan, ayaw nilang nakikitang umaangat ka. Sa panahon noon ni Jesus, nangyayari na yan, mga kapatid. Kapag the more na nakikita tayo na umaangat, gusto ng iba, huwag kang umangat. Gusto nila sila'y angat, ikaw baba. They accuse Him for having power of Satan. Biruin niyo mga kapatid, inakusahan siya na meron siyang power ni Satan. Si Jesus ay inakusahan na meron siyang power ni Satan. Could you believe mga kapatid, na si Jesus ay inaakusahan na may kapangyarihan ni Satanas? But Jesus showed that their argument didn't make sense. Lahat ng kanilang mga pinagsasabi ay walang kabuluhan. Bakit? In verse 27, although God permits Satan to work in our world, pinapayagan ng Panginoon na magtrabaho si Satan dito sa mundo because God is in control. Because He is God, has power to over Satan. God has power to over from Satan. Na mas mataas ang kapangyarihan ng Panginoon kesa kay Satanas. Then one day, Satan will be bound forever. In Revelation 20:10, and the devil who deceived them was thrown into the lake of burning sulfur, where the beast and the false prophet had been thrown. They will be tormented day and night forever and never. Mga kapatid, ang pag-akusa sa Panginoon ay isang kasalanan. In verse 28 to 30, ongoing rejection of the work of the Holy Spirit, ang patuloy na pagsira sa Espiritu, sa banal na Espiritu, is blasphemy. Because it is rejecting God Himself. Mga kapatid, wala po itong pinagkaiba na hindi ka naniniwala ang Panginoon ay Panginoon. Blasphemy. The religious leaders accused Jesus of blasphemy. Kanina pa tong langaw na to eh. Sorry. Kasi nagpe-praise and worship ako talaga, meron talaga dito. Paiyak na ako eh, tas may langaw eh. Buhay pa ako, Lord. Hindi, pagbasag lang ng ano. But, ironically, they were guilty ones when they looked Jesus in the face and accused Him of being possessed by Satan. Mga kapatid, wala silang mukhang maihaharap sa Panginoon sa kanilang pag-akusa sa Panginoon na siya ay may kapangyarihan ni Satan. Mga kapatid, in verse 32 to 35, this is the question. Do we want to be a part of Christ's real family? Do we want to be a part of Christ's real family? Mga kapatid, bakit ko po ito itinatanong? Baka wala tayo sa real, sa totoong Kristiyanong pamilya. Yes, nagsisimba tayo. Yes, every Sunday nandito tayo. Yes, we are busy sa paglilingkod sa Panginoon, pero baka wala tayo sa totoong pamilya
ng Panginoon. The religious leaders, the Pharisees, the teachers of the law, lahat nakikita natin sa simbahan. But they accused Jesus na may kapangyarihan ni Satanas. Mga kapatid, do we want to be a part of Christ's real family? Or isa tayo sa nagsasabi na ang kapangyarihan ng Diyos ay galing kay Satanas? Sabi ko, paano nangyayari yun? Kung minsan pag may mga problema tayo, hindi binibigay ng Panginoon, ano ba, nakikita ba ng Panginoon yung problema ko? Masakit man isipin, ano ka ba, Lord? Sometimes, may mga ganyan tayong pag-iisip. Are we in Christian real family? Kaya pinamagatan ko po itong aking sermon na napakabilis lang po nito dahil kakanta pa po ko na Christ real family. At sa pag-alis ko po dito at muli akong babalik pagdating ng panahon, gusto ko pong sabihin sa inyo na mga kapatid, ang gusto palang iparating ng Panginoon sa mensahe, sa oras na ito, ay hindi to say goodbye, but for us to be a Christ real family. Na mga kapatid, nag-iiyakan tayo sa Panginoon. Hindi yung pag may umiyak, ba't umiyak? Hindi yung pag may nagpe-praise and worship. Mga kapatid, hindi tayo sabay-sabay nagpupuri. If we want to be a part of Christ's real family, don't accuse Him as a lunatic. Huwag nating akusahan ang Panginoon na baliw. Don't revile Him as a devil. And lastly, receive Him as Lord and Savior. May isang kwento na matagal na siyang hindi nakakarinig. Nawala yung pandinig niya. At pinipilit siya ng pamilya niya na magpa-hearing aid ka na. Ayaw niya. Ayaw nung lalaki. Sabi kasi sa binasa ko illustration, matandang lalaki. Kaso, alam mo, inaalis na natin yan. Yung mga matatanda na yan. Lalaki. Ay, 32 tayo lahat dito. Kalalakihan! 32 years old tayo lahat. Ayaw niya. Kaya lang one day, na-realize niya, sabi niya, magpapalagay na nga ako ng invisible hearing aid. Pumunta siya sa doktor at nagpalagay siya. Then, after a year, bumalik siya kay Doc. Iba po yung Doc. Sabi ng doktor, 100% kang nakaririnig. Sigurado ko yung pamilya mo masaya. Sabi niya, Doc, hindi ko sinabi na meron po kong invisible hearing aid. You know, mga kapatid, yung marinig natin na tayo ay may sakit. May sakit yan. Wala tayong makukuha sa Kanya. Walang pakinabang. Bingi. Alam niyo mga kapatid, kung gaano kasakit na marinig niya, like what Jesus experienced. Kaya kung babalikan natin bago nangyari tong text na to, galing si Jesus Christ sa napakalayong lugar, nagpagaling ng paralitiko, nagturo ng mga kautosan, and yet, pagdating niya sa lugar, mga kapatid, nababaliw. Gutom na gutom si Lord, hindi pa siya kumakain. Tapos hinahanap niya para pagalingin yung isang lalaking sinapian, at sasabihin sa'yo, baliw. Mga kapatid, sometimes in our generation, we experience those accusations. Minsan, nasasaktan tayo. Minsan, para tayo nawawala sa sarili.
Bakit mga kapatid? Ang gusto ituro ng Panginoon, nawa maging halimbawa sa atin si Jesus, na sa gitna ng kagutuman, na sa gitna ng napakaraming accusation na binabato sa Kanya, siya ay patuloy na naglilingkod. Tayo, makaramdam lang tayo ng konting kagutuman. Nabayaan ako ng Panginoon. Para tayong mga artista. Makaramdam lang tayo ng, ayoko maging hipokrito, masakit. Pag tayo naghihirap, ako umiiyak ako pagka meron akong sariling problema. Pero mga kapatid, gusto lang ng Panginoon ituro sa atin na kahit gaano karaming accusation, negative words sa ating sinasabi, mga kapatid, patuloy kang maglingkod. Aalis man ako sa COS, hindi ko sinabi na dahil sa akin kaya kayo nagpapatuloy. Pero tayo tinuturuan ng Panginoon na aalis man ako sa COS, patuloy tayo maglilingkod kahit maraming accusation. And yet, time will come, alam ko kakanta ako ulit. Magkikita tayo ulit. Magkikita tayo ulit. Alam niyo mga kapatid, sa paglilingkod kasi sa Panginoon, sorry pero hindi pa ako pastor noon, youth pa lang ako sa Villamor Air Base. Meron kaming isang ate na youth. So, sa atin ngayon, Mayaf. Bigla siyang nag-transform. Parang nagpastora siya. Talagang every time na praise and worship, talagang lumuluhod siya. Sabi ko parang nababaliw na yata si ate. Hindi, sabi ko talaga. Pero ngayon, na-experience ko na yung gloria ng Panginoon. Pag bumababa pala yung gloria ng Panginoon, Parang pag nai-inlove tayo, naalala ko nung bata pa ako, bago pa lang kami, naku, puro darling na lang eh. Yung iba na lang. Di ba kapag kami, kachat mo yung bata pa kayo, girlfriend, boyfriend, di ba Kuya Robby? Di ba? Pag bata pa kayo, Kuya Robby, di ba, pag magkachat kayo, tingnan niyo ako ha, pag magkachat kayo yung nagmamahalan, lagi ka nakangiti. Ay, di pa binabasa. Pinipindot pa lang yung message. Tingnan nyo, nakangiti ka lagi. Tapos kung minsan nabibingi ka, iba kasi puro ako na lang kay darling. Mark, ay, si Kuya Mark. Mark, pag kausap mo yung love mo, ha? Nabibingi ka, no? Tapos kung minsan, para kang baliw. Bakit mga kapatid? Ba't ko sinasabi yun? Sa pagmamahal natin sa Panginoon, para tayong baliw. At yan ang nakikita ng mga Pariseyo noon. Nababaliw. May kapangyarihan ni Satanas. Kaya sabi ni Jesus, ano sabi ni Jesus? Paano papalayasin ni Satanas yung demonyo? Parang kami magkapatid, hindi ko sisirain yung kapatid ko. Sige, magtutulungan namin. Ano sabi ni Jesus? Maliwanag mga kapatid. Paano tinatawag nyo akong Satanas kung yung pinapalayas ko ay demonyo? Kung sinasabi nyo ako si Satanas, tutulungan ko yung nababaliw. Magbaliw-baliwan tayo. Kaya sinasabi yan ng Panginoon mga kapatid. Kaya hindi sigurado, hindi totoo na siya ay si Satanas. Kasi kung siya si Satanas, tutulungan niya yung sinasapian. Kaya hindi sila pwedeng mag-away. Mga kapatid, kaya ang gusto nating maging parte ng pamilya ng Panginoon, don't ridicule Him as a lunatic. Huwag nating pagtawanan ng Panginoon na siya ay baliw. Kundi sama-sama nating papurihan ng Panginoon at itaas ang kanyang kadakilaan sa ating buhay. At patuloy na mag-testimony at ipahayag ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Second, don't revile Him as a devil. The Pharisees and the teachers of law, ang sabi nila, he possessed by Beelzebub. Sinasapian siya ni Beelzebub, pareha silang baliw. May kapangyarihan siya ni Satanas. Sabi kay Jesus, ng mga Pariseo. He is driving out demons. Pinapaantar siya ng mga demonyo. Mga kapatid, the Pharisees and the teachers of the law during those times. The religious leaders, again,
accused Jesus of having Satan himself within. Mga kapatid, Jesus exposes their fault logic. It doesn't make sense for Satan to drive his own demons because he would be defeating himself. Hindi tanga si Satan para kalabanin niya yung sarili niyang kapatid. Jesus make it very clear that he is more powerful than Satan. Kaya nga, nung pinako si Lord sa cross ng Kalbaryo, lumakad siya, hinataw siya, napagtagumpayan niya na lahat. At saka mga kapatid, ganyan naman si Satan eh. Nagpupuri tayo, si Ate Kay, nagpupuri sila sa Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, yung pagpupuri mo, babanggain ka. Ganyan si Satan. Kung ang Panginoon ay nagtatrabaho, si Satan, mga kapatid, double time, triple time para kunin tayo sa Panginoon. And yet, huwag tayong pumayag, mga kapatid. We want to be a part of Christ's real family. Gusto natin makasama natin ang Panginoon sa totoong buhay, sa totoong pamilya ng Panginoon. So for us to be a part of Christ's real family, don't revile Him as a devil. Instead, trust Jesus Christ as your Savior today. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Ngayon, sabihin mo sa sarili mo, ang Panginoong Diyos, ang aking Diyos, at siya ang magliligtas sa akin, hindi kayo. Alam niyo mga kapatid, napakasarap maglakad. Kasama mo Panginoon. I don't know, pero kaya ako nagpastor eh. Alam niyo, napakarami namin pinagdadaanan sa buhay. Gusto ko na magtrabaho eh, kasi marami kaming kakulangan. Kahit na sobrang tipid namin, yung kotse binalik na. Lahat eh. Pero hindi ko nakikita yung buhay ko na hindi kasama ang Panginoon. Sabi ko, di bali na kung minsan magutuman tayo, pero mas nakikita ng Panginoon ang ating paglilingkod sa Kanya. Kaya nga uulitin ko mga kapatid, and yet, nandito pa rin po ako sa inyong harapan na nagpapakumbaba na ang Diyos ang aking Ama. Alam ko hindi ako pababayaan ng Panginoon. Ganon din sa inyo mga kapatid. Hindi ko man alam ang inyong mga puso. Hindi ko man alam ang inyong mga daladalang pagsubok sa buhay. Mga kapatid, ibigay natin lahat sa Panginoon. Lastly, receive Him as Lord. Ayaw kasi natin tanggapin na siya ang Diyos. Kaya nga sabi, di ba, God, lagi sinasabi ito ng papa ko dun sa outreach, God, si God ang unahin mo. Kasi pag hindi mo inuna si God, baliktarin mo, D-O-G, dog. Eh, patawa-tawa tayo, totoo. Mga kapatid, si Lord ang ating pag-asa. Huwag natin isipin na tayo ngayon ay nasa marangyang buhay, tayo ngayon ay nasa pinakamalalim ng ating buhay. Mga kapatid, time will come. Sama-sama tayong huhusgahan ng Panginoon. Kaya kailangan tanggapin natin ang Diyos. Kaya nga tinanong siya, parating ang Panginoon, nandyan yung ina mo, yung nanay mo, at yung kapatid mo. Sabi ni Lord, sino ang aking kapatid at ina? Tumingin siya sa paligid. Sila ang aking kapatid at ina. We are brothers and sisters in Christ. Tayo'y magkakapatid. Welcome Him into your life and let Him take charge sa lahat ng iyong pinagdadaanan. Conclusion, nagsisilabasan na kayo. Joke lang. Sorry pa, sir. Sabay kasi. Kaya natututunan ko talaga, alam niyo mga kapatid, kahit ihing-ihina ako, hindi talaga ako maalis kasi ganyan pala yung okay lang ate. Si Pastor Max, pag hindi ito nakaihi. Pero si Pastor Max, kaya magtiis nito matapos yung message, tsaka siya lalabas. Mga kapatid,
Closer to Christ than earthly family are those who have answered His call to be with Him and to do His Father's will. Receive Him as our Lord and Savior for us to be a part of Christ's real family. Maging halimbawa natin ang Diyos sa ating buhay. Huwag magpatinag sa mga akusasyon. Sa gitna ng kapighatian, sa gitna ng napakaraming pagsubok, batikos, patuloy tayong maglingkod ng walang pag-aalinlangan. At tanggapin natin siya bilang isang Diyos at tagapagligtas. Kakanta na ako.